Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Narito na naman po tayo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang humahalili sa head ng ating programang ito na si Ginoong Mr. Ray Sampa. Ginoon na nga, Mr. Pa, di ba? Ayan, at napapanood po ninyo ng live ang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page at mapapanood nyo rin maya-maya ang programang ito, Global na Tayo, sa ating YouTube channel. At syempre, napapakinggan tayo ng live sa ating audio streaming sa Evox PBS receiver app. At kinig lang po tayo dito sa Global na Tayo at sa iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. At sa edisyong ito ng Global na Tayo, ating pag-uusapan nga itong natanggap nating balita patungkol dito sa panibagong insidente na naman ng human trafficking na involve ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Kasi nagpalabas ng isang paalala ang Bureau of Immigration laban sa patuloy at ito nga talamak na human trafficking na kasama ang ating mga kababayan na nagtutungo sa ibang bansa upang magtrabaho. At ito ay matapos maharang ng Immigration Bureau ang tangkang human trafficking sa ilang mga kababayan natin na sa umpisa nga ay papunta dapat ng Brunei, bit-bit yung kanilang mga lehitimong mga dokumento, ngunit kalaunan ay ginawa pala nilang cover destination ang pagpunta nila doon sa Brunei. At sa halip ay nagtungo ang mga nagtangkang tumungo ang ating mga kababayan patungo dyan sa Laos. At ano nga ba yung naging hakbang ng Immigration Bureau at papaano nila isinagawa itong harang dito sa ating mga kababayan? At kung siyempre ba, kung may mga nahuli bang mga illegal recruiter na naghimok dito sa ating mga kababayan na subukin itong ganitong klase ng kalakaran. At yan ay malalaman natin maya-maya dito sa kabuuan ng ating programa dito sa Global na Tayo. At syempre, bukod dyan ay tatalakayin natin ang iba pang mga issue na pinag-uusapan nga ng buong bayan. Katulad nga nitong nangyayaring korupsyon nga dito sa gobyerno, naglabas ang Okta ng kanilang survey kung saan tinutukoy nila yung korupsyon bilang pangalawa sa urgent and top concern ng mga Pilipino sa kasalukuyan. At pangunahin dyan ay ang pagkontrol ng inflation. So kumbaga, sa inilabas na survey ng Okta Research, nanguna pa rin ang inflation sa kailangan tugunan ng ating pamahalaan. Pangalawa ay ang korupsyon. At pangatlo sa kailangang tugunan ng ating pamahalaan ay ang pagkakaroon ng access sa murang pagkain. At yun nga ay itong inilabas na survey ng Okta ay inilabas nila sa gitna ng nangyayaring investigasyon at investigasyon ng ating pamahalaan, partikular na itong Independent Commission for Infrastructure hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. At yan po yung isa sa mga tututukan natin sa mga susunod na linggo, itong mga pagdinig na isinasagawa ng ICI. At syempre, kailangan naman talagang tugunan itong concern ng ating mga kababayan patungkol sa corruption, kasi nga ito ay nakakaapekto nga sa ating standing, hindi lang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. At in fact nga, hindi tayo nawawala sa listahan ng mga
hindi tayo nawawala sa listahan ng mga bansa na may na may mga corrupt practices, kaya kailangan talagang tugunan ito ng ating pamahalaan ng mabilisan at syempre ng buong giting. Kaya dapat talaga nilang tugunan itong at kailangan nilang i-take note itong survey ng Okta Research na ang corruption ang pangalawa sa pangunahing kailangan tugunan ng ating pamahalaan, at yan ang urgent concern ng ating mga kababayang Pilipino. At syempre pag-uusapan din natin ang iba pang mga updates ng Department of Migrant Workers patungkol nga doon sa OFW Pension Fund, at ito nga kumakalat pa rin na hindi pa rin mawala-wala itong issue tungkol doon sa influenza-like illnesses, di ba? Yung pamahalang panlalawigan ng Quezon, naglabas sila ng executive order na magre-require sa mga kanilang mga constituents, kanilang mamamayan na magsuot ng face mask doon sa mga pampublikong lugar. Kaya yan ang isa sa ating mga pag-uusapan, kasama na dyan yung magiging panayam natin dito sa Bureau of Immigration. Makalipas lang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Muli pong nagbabalik ang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, sa pangalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. At ito nga po, may natanggap nga tayong ulat patungkol nga po dito sa panibagong insidente na naman ng human trafficking. Partikular po itong ipinaalala ng Bureau of Immigration kasi nga patuloy pa rin ang serye ng human trafficking na involve ang ating mga kababayan patungo sa ibang bansa upang magtrabaho bilang scam operator. Ito po ay matapos na maharang ng Bureau of Immigration ang tangkang human trafficking sa ilang mga Pinoy na initially ay papuntang Brunei bitbit ang mga lehitimong dokumento, ngunit kalaunan ay ginawa palang cover destination lamang ang Brunei at sa halip ay nagtungo ang ating mga kababayan doon sa Laos, doon sa Southeast Asian country na yan. So ano yung solusyon para rito at paano ba natin ito
mapipigilan itong ganitong kalakaran. At patungkol dyan ay kasama natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval. Magandang umaga, Miss Dana Sandoval. Welcome po sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Good morning. Magandang umaga po, sir. At magandang umaga po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Opo, ito nga po yung ulat na may mga naharang na naman na ating mga kababayan na patungo. Itong sinabi nga nating report ay itong mga OFW na naharang doon sa airport ay may mga bitbit na lehitimong mga dokumento. Ngunit na papunta nga itong Brunei. Ngunit kalaunan na ginawa lamang itong covered destination. So, naging sophisticated na yung modus operandi ng mga trafficker ngayon at gumagamit na nga sila itong lehitimong dokumento tulad ng Overseas Employment Certificate, itong PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar Certificate, saka itong Brunei visa rin. So, ano po yung naging findings ng BI kung papaano nakakuha ng ganitong mga dokumento ang mga sindikatong ito? May nasisili ito po ba Sir kayong Jerome, nakakalungkot kasi talagang marami sa mga kababayan natin ang pilit umaalis para magtrabaho po dito sa alam naman na po natin ng mga scam hubs. Kahit ang offer ay call center ay mga scam hubs kasi paulit-ulit na po yung mga nabibiktima. So nung dumating po itong grupo na ito, 4 individuals, they were returned to the Philippines po after experiencing trafficking dun sa Laos. Napag-alaman po, tama po kayo sa nabanggit ninyo na umalis po sila bilang mga lehitimong OFWs, but they knew that they were being transferred to a different company. Kumbaga front lang yung kanilang trabaho umano sa Brunei. And they were actually being transferred to Laos. And they knew about it and they agreed to it. Yun po yung nakakalungkot doon. Ito po ay agad nating ni-refer sa Interagency Council Against Trafficking. And nagpapasalamat po tayo kasi same day may naaresto agad ang NBI na isa dun involved doon sa recruitment ng mga biktima. Kaya yun po talaga yung nakikita natin na malaking solusyon is hulihin itong mga nagre-recruit na ito at ikulong para hindi na po makaulit yung mga yan at magsilbing lesson din dun sa ibang nagtatangkang gumawa nito. May nakita po ba kayong o may nasisili po ba kayong anggulo rito na kumbagay may conspiracy ba o may nakipagtulungan or ano po ang nakita nyo rito? Yes, ito po mukhang ang ginawa nila is they filled out a slot kasi tuwing ano po yan sa deployment ng mga OFWs meron pong mga kanya-kanyang number of individuals being deployed to a certain country. So ang ginawa nila, dumaan muna sila sa Brunei kasi yun may open na slot, but they were actually being recruited for Laos and wala pong approved na mga overseas work doon sa mga scam hubs doon kasi alam nga po natin na scam hubs so ginawa nilang guys yung lehitimong trabaho in Brunei and transferred to a different country. Isa po sa anggulo na tinitingnan is posible na may third country recruitment din na naganap. So yan po ay tinitingnan ng NBI kung sino-sino yung mga kausap ng mga biktima dito sa recruitment scheme na ito. But definitely may isang na-identify na siya pong proseso mismo nung kanilang application and transfer to Laos at yun po ay inaresto na. But as to the other individuals that have been complicit maybe in the assistance of these individuals na makalipat from Brunei to Laos, ayan po ay patuloy na iniimbestigahan ng NBI upang mahuli na rin natin yung mga yan. Okay. So nabanggit nga po natin kanina itong covered destination para initially nga papuntang Brunei pero nalaman na sa Laos pala at magiging pala sila bahagi doon ng scam hub operations diyan sa Laos. At ang tanong ko po diyan Miss Dana, ano po ang magiging diskarte ng Immigration Bureau pagdating sa profiling at questioning techniques para matukoy ang mga pasaherong palabas ng bansa na may mga dokumento naman silang dala-dala in nature. Pero
titignan ng maigi ay kahina-hinala pala ang kanilang kanilang itinerary at yung kanilang kilos. Yes, yung ating investigation and assessment procedures ay in place po sa ating mga tauhan dyan po sa mga paliparan natin sa mga umaalis po ng mga Filipinos na maaari pong nabiktima ng trafficking. Particularly for OFWs po, makikipagtulungan po tayo sa Department of Migrant Workers upang ibato po sa kanila itong mga impormasyon na nakuha natin dito po sa mga biktima na ito upang magamit po nila doon sa prior vetting ng mga OFWs na umaalis. Siguro makakatulong po yung impormasyon na nakalap namin doon sa aming investigasyon sa maaaring possible cases na i-file nila against the recruiters o kaya naman po doon kung may mga kailangan pong mga tingnan ng maigi ng mga dokumento na sinusmite ng mga posibleng nanloko upang gamitin ang lehitimo na trabaho as a front to transfer to an illegitimate work. Alam mo, nakakagulat talaga yun eh. Ba't di ka na lang dun talaga dumiretso sa legitimate work? Talagang nagpabulag pa tayo doon sa malaking halaga na ino-offer doon sa illegitimate work kasi ang laki po ng offer doon sa doon sa scam hub na yun eh. Pero yun nga, hindi naman ito totoo. Okay. Pero kahit na itong mga Filipinos, itong 4 na Filipinos na naharang nga sa airport doon dahil nga sa tangka nilang sabihin natin pagpuslit, sabihin natin from Brunei, pupuslit sila sa Laos para magtrabaho bilang scam hub operators. Regardless po, Miss Dana, kung nahulog itong 4 na Pilipino sa illegal dito sa human trafficking o sinadya nilang mapunta roon, mabablacklist po ba sila? Hindi po. Tinuturing po natin sila ng mga biktima dahil despite their willingness to do the said scheme, sila po ay pina-oo under false pretenses. Sa ating batas po, kapag ganito po, ito po ay tinuturing nating biktima dahil tinake advantage ang kanilang vulnerability, ang kanilang pangangailangan ng ilang mga tulisan na nais kumita at alam naman kung ano yung tamang proseso but they are still taking advantage of their kababayan. Kaya po tinuturing natin silang biktima, hindi po sila mabablacklist. Pero kinakailangan po kung sila ay aalis upang magtrabaho abroad, kailangan po sa legal na pamamaraan. Hindi po maaari itong mga ganitong iba't ibang schemes to be able to work abroad illegally. Okay. Pero ito magiging mahigpit naman siguro kasi may record na sila baga doon sa ginawa nilang or doon sa kasi nga naging biktima sila. Siguro it will entail further checks lalo kung may record ka na ang individual na ito have been attempting to leave the country or has left the country via illegal means, like trabaho ng illegal abroad. It would entail further checks. Ano naman, the same procedure goes for anyone na bumabiyahe. Kung ang record natin from the past ay talagang parang laging nag-a-attempt or laging umaalis ng hindi tama, illegal na pamamaraan. Of course, it would be a red flag for our immigration officers and would result in further checks dun sa individual. Apo. So ito mas nagiging komplikado na yung modus operandi ng mga traffickers para makalusot sa batas. May mga trainings po ba or may mga mga hakbang ang Immigration Bureau para ma-match naman natin yung mga siyempre patuloy ng pag-evolve ng gawain ng mga illegal recruiters na ito. So ano yung magiging hakbang ng Immigration Bureau para matapatan natin ito at mapanagot natin sila? Ang maganda po niyan, Sir Jerome, itong laban na to hindi lang laban ng immigration, laban po ng iba't ibang ahensya under the Interagency Council Against Trafficking, against
human trafficking at illegal recruitment. So kapag ka nakakakuha po tayo ng impormasyon kagaya nito, ito po ay tinitake up or being discussed by the interagency. So each agency po may nakatoka na, ito ikaw sa investigasyon, o ito sa DOJ, ikaw sa pag-file ng mga cases, DSWD for support, immigration for interceptions. So each agency po ay may nakatoka na kung ano yung ambag niya doon sa pagprotekta po ng mga kababayan natin against trafficking. And in this case po, ito po ay bringing up natin sa IACAT at naging successful po ang interception and arrest doon sa recruiter. And then yung kanila pong modus operandi was relayed to the members of the interagency, including the Department of Migrant Workers, para lahat po kami sa mga miyembro ng IACAT ay magagawa yung share namin to be able to prevent this from happening again or intercept future attempts ng mga traffickers na ganito. Yan, ayan. So yan, may pagtutulungang nagaganap na para syempre matulungan natin itong mga kababayan na patuloy pa rin nahuhulog sa ganitong illegal na gawain na ginagawa ng mga human traffickers. Ito po, sa kasalukuyan po, bukod dito sa 4 na Pilipino, ilan mga individual na po nasangkot sa human trafficking ang nahuli na po ng BI sa kasalukuyang taon? Madami na po. More than hundreds na po siguro for the past few months just for 2025. It's been hundreds already. Every day may nakikita po tayo na reports. Hindi lang yan centralized sa NAIA. We've been seeing reports of attempted trafficking in Clark, in Davao, in Iloilo, all the international airports. There are attempts to depart illegally abroad. May mga nahuhuli po tayo and marami po ang naaresto ng NBI through yung coordination natin sa IACAT. Gang ginagawa po kasi natin kapag may na-arrest may na-intercept po tayo sa paliparan, binabato po natin sa IACAT at nag-i-initiate po ng investigation ang NBI at ang Department of Justice. And it results in arrests. Kaya napipigilan po further yung paglawak nitong ganitong mga modus. Okay. Pero bukod po dito sa mga airport, syempre, as a archipelagic nation, malawak po ang ating mga coastal waters. So, paano po itong namomonitor naman ng immigration? Itong mga... yung mga baybay dagat po natin is not under the jurisdiction of the immigration. Ito po ay nasa jurisdiction ng local government unit na nakakasako po nito, the local police for the Bay areas, at yung ating Coast Guard and Navy doon sa karagatan mismo. Ayun. Pero kapag meron silang nai-intercept, kagaya po recently sa Tawi-Tawi, may mga na-intercept po sila doon na ilang mga foreign nationals that are attempting naman to leave the country illegally, binabato po nila yung impormasyon sa immigration para ma-verify ang identities nitong mga ito. So, po ito, although hindi po natin natasaklaw yung mga areas na yon, in terms of pagbabantay, tinutulungan po natin sila in getting information of the individuals na maaari po nilang ma-intercept doon. Okay. Ito po, panghuling last few questions na lang po, Ms. Dana. So, para sa kaalaman ng publiko, ano po yung mga senyales na nahuhulog ang isang ating OFW o yung mga kababayan natin sa patibong ng human trafficking? Simpleng-simple po, pag pinapalis po tayo ng illegal, binibigyan tayo ng ibang storya, ay kabahan na tayo. Hindi po yan tama. Kung tayo po ay magtatrabaho abroad, kailangan we have clearance, the Overseas Employment Certificate from the Department of Migrant Workers doon sa bansang pagtatrabuhoan natin, the actual work site, the actual country. Kung tayo po ay magtatrabaho sa Brunei, kailangan po Brunei lang ang punta natin. We have the Overseas Employment Certificate for that. If anything else falls away or na iba doon sa documentation na yon, mali po yun at medyo umiwas-iwas na po tayo doon. Lalo yung mga pinapaalis din tayo as tourists, sasabihin madali lang yan, you just have to pretend and
answer the immigration. Parang quiz bee na may mga naka-ready sila na mga na-answers. Tama. Huwag po tayong papatol sa ganyan. Umalis po tayo sa legal na paraan kasi doon lamang po natin masisigurado na tayo po ay protektado ng gobyerno. Kung meron pong mangyari sa atin, meron po tayong difficulty na ma-encounter, may hahabulin po tayo, may makukuha po na compensation, the repatriation would be easier. Unlike po yung mga nasa liblib na forests kung saan na located itong mga scam hubs na ito, nasa mga malalayong lugar, nasa areas of conflict. There is already physical threat against yung mga kababayan natin na nandoon. Alam na po natin yan, huwag na po natin gagawin. Ayan, yan yung mga dapat tandaan ng ating mga kababayan at syempre kailangan nating bagay ulit-ulitin para hindi naman na paulit-ulit man ay kailangan natin itong ipaalam sa ating publiko para hindi naman sila mabiktima ng human trafficking. Ito po, panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan na syempre nahuhulog o di kaya ay sumusugal pa rin sa ganitong uri ng kalakaran para sa kanilang pamilya sa kabila ng maraming beses na natin pagpapaalala sa kanila na delikado nga po itong human trafficking. Paano ba natin ito mapipigilan? Yes, dun sa mga kababayan po natin, if it's too good to be true, then it probably isn't true. So, iwas-iwas po tayo sa mga nakikita natin na offers on social media. Let us, the government po ay nandito para protektahan po kayo. Lahat ng miyembro ng Interagency Council ay nandito po para ibigay yung mga serbisyo para maprotektahan kayo. Pero at the end of the day, kayo po mismo ang magpoprotekta din sa inyong sarili. Sa mga desisyon po na gagawin ninyo, siguraduhin po natin na it's for your safety. At wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin na mga offers ng mga illegal recruiters na ito. Pagbasa-basa po, ugaliin po natin magbasa-basa, magtanong, at libre po ang pagtatanong. Pwede po tayong magtanong sa mga appropriate agencies. Kung may nararamdaman na po tayong kakaiba about the recruitment. And let us all protect ourselves kasi andito po ang gobyerno, protektahan po kayo ng gobyerno, pero protektahan din po natin ang ating sarili at ilayo po natin sa kapahamakan ng human trafficking. Okay. Ayan, with that, maraming salamat po, Miss Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po. Of course. Salamat po. Magandang umaga. Yan po, si Miss Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Magbabalik po ang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Unti-unti na tayong magpipinid po ng isa pang edisyon ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kabilis nga naman ang oras, no? Nagsimula lang tayo mga around 10:30. Ngayon, medyo papunta na tayo sa 11 a.m. Okay, pero pasadama na natin itong development na ito dito sa Department of Migrant Workers, particular dito sa OFW Pension Act. Kasi ito, sinusulong nga ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Ito pong OFW Pension Act. At gusto kasing baguhin ni Senator Erwin Tulfo ang nakasanayan ng kwento ng pag-uwi ng ating mga bagong bayani, ang mga overseas Filipino workers. Gusto niyang baguhin itong konsepto ng ubos-ipon patungo doon sa pagkakaroon ng seguridad. Gaya nga ng kapag tayo nag-retire tayo ay, o hindi na natin kaya magtrabaho, ay may makukuha pa rin tayong security na
meron pa rin tayong mapaghuhugutan na mula doon sa ating savings. At doon nga sa ginanap nga na bagong bayani ng mundo, OFW Servicio Caravan sa Milan, Italy, nito lamang October 16, binigyan diin ni Senator Tulfo ang kahalagahan o halaga ng mga migranteng Pilipino at ipinakilala niya ang kanyang panukalang OFW Pension Act. Ito yung Senate Bill number 252. Napakaganda nitong panukalang ito kasi sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, and I quote, kung ikaw ay caretaker, kung ikaw ay house cleaner, kung ikaw ay domestic helper, kung ikaw ay driver, kung ikaw ay gardener, basta ikaw ay isang OFW na nagtatrabaho ngayon dito, pasok ka po dyan. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay nagpasyang umuwi sa Pilipinas, magkakaroon ka po ng pensyon bukod pa sa SSS. O, diba? Magkaano lang yan, magkatulad lang yan ng SSS. Yan yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman nga ng Committee on Migrant Workers. At kung may patupad man yan kung merong SSS pension ang ating mga OFW, kung maipasa man ito ay magkakaroon pa sila ng isa pang pension na talaga namang makakatulong sa kanila na makaget through doon sa retiring o retirement life. Ika nga, after nila magtrabaho sa ibang bansa pagkatapos ng ilang taon na syempre malayo ka sa pamilya. And personally nga, meron nga akong kamag-anak na OFW na nasa Middle East. Yan, may nurse siya doon. So, kung sakaling maipasa man itong OFW Pension Act, ay talaga namang makakatulong sa kanila na maka-get through nga dito sa mga gastusin at syempre mga pangangailangan ng ating mga retirees kung sila man. At syempre itong mga OFW na syempre kung hindi nila kayang magtrabaho dahil nga nagkaroon sila ng matinding sakit. Yan, makakatulong itong OFW pension na pinapanukala ni Senator Erwin Tulfo para syempre ay magkaroon naman sila ng magandang buhay. At yan nga, kailangan nating tutukan ito dahil napakalaga nito. Kailangan itong maipasa na itong batas na ito o yung panukalang batas rather ni Senator Erwin Tulfo. Medyo kapos na talaga tayo sa oras, na overtime pa tayo. At yan po, dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunang global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pero bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakaagapay dito sa ating technical team. Yan, nangunguna dyan si Miss Susan Aison. Yan, talaga naman na all smile siya. Tuwang-tuwa. Ayan. At syempre sa ating Warcast, kasama po natin si Hero Lucero at sa ating audio streaming si Justin Osias. At sa pangalan po ng ating main host, si Mr. Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Nagpapaalam po hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.